Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala po ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa po ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Ito ang gabi ng kapayapaan at kagalakan. Halina't ating sambahin si Jesus, ang ating Emmanuel, ang Diyos na sumasa atin sa pagdiriwang natin ng Eukaristiya ng Pasko. Hilingin natin ang biyaya ng kainahunan upang tuluyang manahan ang sanggol na si Jesus sa ating mga puso. At upang tayo po ay maging karapat-dapat na gumanap sa banal pagdiriwang na ito, aminin po natin ang ating makasalanan at mga nagawa mga pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan po tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin po tayo sa ating mga kasalanan, patubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sama-sama po nating papurihan ang ating Panginoong Hesukristo.
Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, pinasikat mo sa gabing ito ang sinag ng iyong liwanag na totoo. Pasigatin mo sa amin ang liwanag sa kalangitan na ngay aming pinatutuloy sa aming pamumuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaunang nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan. Tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapaghirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin, at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos. Walang hanggang Ama ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak ang kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan. Ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari. Upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran, ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay pahayag, ng pon ay dakila. Sa madlay pahayag ang dakila niyang gawa. Sa ating sumilang ngayon, malulubos Kristo lupa't langit ay magsaya,
kalaliman. Lahat kayo na nilikhang sa tubig ay magdiriwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw, pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Ang poon ay purihin, pagkat siya ay daratal. Paririto sa daigdig, upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung umatul, at lahat ay pantay-pantay. Sa ating sumilang ngayon, manunubos Kristo mo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Pinakamamahal kong kapatid, inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't makapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid at karapat-dapat sa Diyos, samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan. Ang dakilang araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo, sa gitna ng kanyang kaningningan. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainiwang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas.
Noong panahong iyon, iniutos ng Emperador Augusto na magpatala ang lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang pagpapatalang ito ay ginawa ng si Serenio, ang gobernador ng Syria. Kaya't umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpatala. Mula sa Nazareth, Galilea, si Jose pumunta sa Bethlehem, Judea, ang bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa angkan at lahi ni David. Kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria na kanyang magiging asawa na nooy kagampan. Samantalang naroon sila, dumating ang oras ng panganganak ni Maria at isinilang niya ang kanyang panganay at ito ay lalaki. Binalot niya ng lampi ng sanggol at hiniga sa isang sabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Sa lupain din niyaon ay may mga pastol na nasa parang, nagpupuyat sa pagbabantay sa kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakakasilaw na kaningningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban." Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan na nagpuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Purihin at ating pasalamatan ang sanggol na si Jesus, ang Emmanuel, kasama natin, ang ating tagapagligtas, ang sanggol na si Jesus. Palakpakan po natin siya. Magandang gabi po sa inyo lahat at Merry Christmas. Abay, bati po ang katabi na Merry Christmas. At idagdag na rin po ninyo, Pasko na, ibigay mo na. Pasko, dakilang pagpapalawig ng kubol ni Kristo. Siyam na araw na nating pinaghandaan ang dakilang araw ng pagsilang ng ating Panginoon, na kung kailan nating pinagnilay ng pagpapalawig ng abot ng kubol. Isang tema ng Sinodo na kaugnay ng unang taon ng pagdiriwang natin ng ika-50 anibersaryo ng Lipa bilang isang archdiocese. Hinamon ng mga kabataan na palawigin ang kanilang mga kubol sa pamamagitan ng pagsakripisyo tamang pamumuhay, alinsunod sa halimbawa ni San Juan Bautista. Pinalikan natin kung ilang kubol ang pinalawig natin noong panahon ng pandemya at pagputok ng Bulkan Taal. Inanyayahan tayong palawigin ang ating matigang pananalangin at sama-samang pagdiriwang ng mga sakramento na pagtanto natin kung gaano kalawig ang kabutihan ng Diyos sa pagtitiwala na ating pangalaga ng Kanyang sannilikha sa kabila ng ating mga kahinaan para sa ikabubuti ng lahat. Natutunan natin kung papaano palawigin ang pamilya
sang-ayon sa tunay na plano ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagbabalita ng Anghel Gabriel sa mahal na Inang Maria. Tinutularan natin siya upang lumawig ang ating pananampalataya at payabungin ang pananalig ng ating sambayanan. Sinikap nating sabayan ang kababaang loob ni Maria sa kanyang paglalakbay patungo sa kanyang pinsang si Isabel upang palawigin ang mabuting balita na dala-dala niya sa kanyang sinapupunan. Napagtanto natin ang bawat uri ng bukasyon ay pagpapalawig ng kaharian ng Diyos at ang mga kaparian ay mga pangunahing misyon sa gitna ng pamayanan. Ipinaalala sa atin ng pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos ay mas malawig kaysa pinakamadilim na kwento ng ating buhay. Sa bandang huli, pinalalawig natin ng kubol ng Diyos sa ating sama-samang paglalakbay patungo sa pagkakaisa, pakikibahagi at misyon. Bakit natin kailangan gawin ang mga pagpapalawig na ito? Ang kasagutan ay matatagpuan natin sa dakilang araw ng kapistahan ng Pasko ng Pagsilang na ipinagdiriwang natin ngayon. Ang pagpapalawig ay paraan ng pagsunod natin kay Jesus na hindi na nanatiling kasama lamang sa kubol ng kanyang Ama ang Espiritu Santo sa kalangitan. Dahil sa pagmamahal ng Ama sa sanlibutan, sinugo niya ang kanyang bugtong na anak sa pamamagitan ng Espiritu Santo upang si Jesus ay manirahan sa gitna natin at ito ang pinakadakilang pagpapalawig ng kubol ng Diyos para sa sangnalikha. Sa paglaganap ng kadiliman sa mundo, isinilang ang liwanag na kailangan lumawig upang ang karimlan ay malupig. Ito ang ipinahayag sa mabuting balita na ating napakinggan. Tanggapin natin ang pagpapalawig ng presensya at liwanag ng Diyos. Tanging ito lamang paraan upang masundan natin ang kanyang halimbawa at tumugon sa kanyang paanyaya na palawigin ang ating pananampalataya, pag-asa at pagmamalasakit. Ang panahon ng Kapaskuhan ay panahon ng pasasalamat sapagat naging kaysa natin ang Diyos. Sa pagpapalawig niya ng kanyang kubol sa mundo, tayo ay tinanggap niya bilang mga mamamayan ng kanyang kubol. Tayo ay naging mga anak ng Ama sa pamamagitan ni Jesus na kanyang bugtong na anak, sang-ayon sa sulat sa mga Hebreo sa 2 pagbasa. Umawit tayo ng may galak at pasasalamat kagaya ni Isaías sa unang pagbasa dahil isinilang ang manunubos na may malawig na kapangyarihan sapagkat sa lahat ng bansa ang kamay ng po na tanda ng lakas ay makikita ng mga nilalang. At ang pagliligtas nitong ating Diyos ay tiyak na mahahayag. Sa diwa ng galak at pasasalamat, binabati ko kayong lahat, kasama ang inyong mga mahal sa buhay, ng isang mapagpala at matiwasay na pagdiriwang na Pasko ng pagsilang ng ating Panginoon. Maligayang Pasko sa inyong lahat at pagpalain nawa tayong lahat ng Diyos. Gilbert A. Garcera, Arsobispo ng Lipa. Ganyan din po naman ang inyong lingkod, kasama na ho ang mga pari dito sa ating dambana at parokya ni Poong San Jose, Father Leo, Father Ronnie, Father Joe, at ang mga pari po ng seminaryo, kasama si Brother Anthony, ang rektoriya po ng Casa Marelo, kami pong lahat ay bumabati sa inyo, maligayang Pasko sa ating lahat. Muli po, palakpakan po natin ang batang si Jesus, ang ating tagapagligtas. Sumasampalataya ako sa Diyos sa makapangyarihan sa lahat,
na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ko Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao Sandali siya. po tayong luluhod. Magstayo po ang lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, matay ni libing, nanawag sa kanaroon ng mga yumaw. Na may 3 araw na buhay na mag-uli, Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat pa rin ito, tukom sa manang buhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ngayong gabi, ilapit natin sa mapagpalang Ama ang ating mga panaghoy, mga pangarap at mga inaasahan, taglayang matinding kagalakan dulot ng pagsilang ng kanyang bugtong na si Jesus. Sama-sama po tayong manalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Matutunan nawa muli ng mga pinuno ng simbahan ang payak na pamumuhay katulad ng kay Jesus na tumupad sa kalooban mo, Ama, sa lahat ng oras. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maghari nawa ang kapayapaan sa lahat ng bansa, gayon din sa aming mga tahanan at sa aming mga puso. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ingatan mo ang mga mahal namin sa buhay na hindi namin makakapiling sa Paskong ito. Mga doktor at nurse sa ospital, mga OFWs, mga sundalo, pulis, mga bilanggo, at mga sumakabilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Turuan mo kaming makiniig sa mga mahihirap, mga mababang loob, at mga itinakwil ng lipunan. Naway, sikapin naming tularan ang ginawa mong paglingap sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tuluyan nawang lumigaya sa piling mo, O Diyos, ang mga kapatid naming namayapa na. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, ngayong gabi nagdiriwang kami sa pagsilang ng iyong anak habang ginugunita namin ang kanyang pagiging tao. Patawarin mo ang aming mga kasalanan at hihatid mo kami sa kapayapaang walang wakas. Hinihiling po namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang mga mag-aalay po ngayon ay pangungunahan ni na Mrs. Josefa Heidi Roque, Noel Benson and family, Mr. and Mrs. Gregorio III and Fe Antonieta Aguila and family, Ludilin Bihasa and family, Isabelo Matibag and family, Luz Caparas and family, Wactelaar and Briones family and company.
Manalangin po kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ngayong Pasko ng pagsilang sa pagpapalitang ito ng iyong kaloob at ang aming handog. Ang anak mong umako sa aming kaabahan ay siya nawa magparangal sa amin at magtampok bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas po sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di naiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kaya nga ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiba sa iyo ay siyang iisang salita mo, sa katauhan niyang iyong sarili aming nakikita. Sa pamagitan ng iyong pag-ibig ay kahali-halina, kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa walang umpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ang Diyos ng mga hukbo, lupa't langit ay napupuno ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang na maririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, sa kaitaasan. Ama naming maawain, ipinaabot po namin ang pasasalamat sa iyo sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Ipinakiusap po namin sa pamagitan ng anak mong ito na mga kaloob namin itanggapin at basbasan sa pagdiriwang namin ng paghahain sa iyo. Iniaalay po namin ito sa iyo unang-una para sa iyong banal na simbahang Katolika, pagkalooban po ng kapayapaan at pagkupkop, pagkakaisa at pagtataguyod. Ang mga kaanim nito sa San Sinukob, kaisa ng aming Santo Papa, Francisco na yung lingkod, kasama ng aming Arsobispo, Gilbert ng lahat ng nananalig, at nagpapalaganap sa pananampalatayang Katoliko na galing sa mga kapakanan namin at ng mga mahal namin sa buhay para sa aming kalusugan at walang hanggang kaligtasan, sa pagdulog namin sa iyong kadakilaan, Diyos na totoo at nabubuhay kailanman. Kaisa ng buong simbahan, pinararangalan namin ngayon unang-unang ina ng Diyos at Panginoon naming Jesucristo, si Maria na maluwalhating laging birhen, gayon din ang kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, ang iyong pinagpalang mga apostol at martir na sina Pedro, Pablo at Andres, sina Santiago, Juan, Tomas, Santiago, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon at Tadeo, gayon din sina Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Juan at Pablo, Cosme at Damian at ng lahat ng iyong mga banal. Pakundangan sa kanilang ginawang mga kabutihan at walang sawang pagdalangin para sa aming kapakanan, kami ay lagi mong kalingain at ipagsanggalang. Kaisa ng buong simbahan, pinagdiriwang namin sa gabing ito ngayon ang dakilang kapistahan ng Pasko ng Paksilang ng tagapagligtas ng sanlibutan. Noong siya'y pinanganak ni Santa Maria na nagdalang tao at nanatili pa ring birhen, pinararangalan namin ngayon, unang-una, ang ina ng Diyos at Panginoon naming Jesucristo, si Maria na maluwalhating
laging birhen. Ama namin, iyong tanggapin ang handog na ito ng iyong buong angkan. Loobin mo kami makapamuhay araw-araw sa iyong kapakanan. Huwag pahintulot na kami mawalay sa iyo kailan paman. Ibilang mo kami sa iyong mga hinirang. Ama namin, basbasan mo ang mga handog naming ito. Marapatit mong sambahin ka namin sa espiritu at katotohanan. Kaya para sa amin, ito'y gawin mong maging katawan at dugo ng pinakamamahal mong anak, ang aming Panginoong Heso Kristo. Noong bispiras ng kaniyang pagpapakasakit, hinawakan niya ang tinapay sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Tumingala siya sa langit, sa iyo Diyos Ama niyang makapangyarihan, at nagpasalamat siya sa iyo. Pinaghati-hati niyang tinapay, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis na ito ng pagpapala sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Muli kaniyang pinasalamatan. Inebot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, kami mga lingkod mo at bububo sa iyong bayang banal ay nagdiriwang sa alaala ni Kristo na iyong anak at aming Panginoon. Ginugunita po namin ang kanyang dakilang pagpapakasakit, ang pagbangon niya mula sa kamatayan at ang magtagumpay na pagkakayat niya sa kalangitan. Kaya mula sa mga biyayang sa iyo rin ang galing, inihahandog namin sa iyong kataas-taasang kamahalan ang paghahaing ito, nakatangi-tangi at dalisay, ang pagkaing nagbibigay buhay kailanman, ang inuming nagbibigay kagalingang walang katapusan. Masdan mo ng buong kasiyahan ang aming mga alay na ito. Ganapin mo sa mga ito ang ginawa mo sa mga handog ni Abel, ang lingkod na matapat sa iyo, ang paghahay ni Abraham, nama namin sa pananampalatayang totoo, at sa inihandang tinapay at alak na Melkisedek, na paring hirang mo, paulakan mo kayong tanggapin ang banal at dalisay na paghahain. Makapangyarihan Diyos, inihiling naming iyong pakiating sa banal mong anghel, ang mga alay nito sa dakilang dambanang nasa iyong harapan, upang sa pagsasalo sa banal na katawan at tugon ng iyong anak, sa pakikinabang namin ngayon din dito sa banal mong hapag, kami mapuspuspo ng iyong pagpapala at tanang pagbabasbas. Ama namin, iyo ring alalahanin ang mga anak mong naunang yumaon sa amin sa paghimlay sa iyong kapayapaan, yamang ang tatak ng pananampalataya ay kanilang taglay at sila ngayon aming ipinagdarasal. Sila at ang tanang nahihimlay
sa kandungan ni Kristo ay aming idinadalangin sa iyo upang iyong pagbigyang makarating sa pagsasalo, pagliwanag at pamamahinga sa iyong piling. Sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, kahit kami ay mga makasalanan mong lingkod, kami rin ay nagtitiwala sa iyong nag-uumapaw at makapagbigay sa aming pamumuhay araw-araw. Kaya pagdapatin mo rin kami makaugnay at makapiling ng iyong banal na apostol at martir, kasama sina Juan Bautista, Esteban, Matias, Bernabe, Agata, Lucia, Agnes, Cecilia, lahat ng inyong mga banal, kung kami naway makapisan nila, hindi dahil sa aming ginagawang kabutihan, kulang na kulang, kundi pakundangan sa iyong pagpupuno sa aming kadakilaan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa kanyang pamamagitan, ang tanang mabubuting kaloob mong ito ay lagi mong pinairal, pinababanal, binubuhay, binabasbasan, at sa amin ibinibigay. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama po nating awitin na may kababaan ng loob at lakas ng loob ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Sambahin ang ngalan mo, Ama sa amin, ang kaharian mo. Sa lupa, para ng sa langit. Yan mo kami ngayon na aming sa lahat ng masama. Inihiling po namin kamayadiya sa lahat ng masama, pagkalooban po ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Ang kaharian
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang aming pananampalataya. At huwag po ang aming mga pagkakasala. Pagkaloob po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay lagi nang sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, magbigayan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Ng mga kasalanan sa amin. Agalis ang mga kasalanan. Ang kapayapaan. Maminamahal kong mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito siya nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan. Mapalad po tayong lahat na manginanian sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Stars are brightly shining.
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagdiriwang po namin na maligayang Pasko, pagindapatin mong kami makasalo sa pamumuhay ng anak mong kalugod-lugod sa iyo, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumainyo rin. Makikiyuko po ng inyong mga ulo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na humawi sa kadiliman noong magkatawang taong anak niyang mahal at nagdulot ng liwanag sa banal na gabing ito, pakundangan sa kanyang pagsilang ay siya nawa magtaboy sa dilim ng kasamaan at magpaningning sa liwanag ng kabutihan sa inyong kalooban ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagsugo ng anghel para ihatid ang magandang balita ay siya nawang pumuspos sa inyo ng tuwa para may hatid sa tanan ng kanyang mabuting balita ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nag-ugnay ng lupa sa kalangitan ay siya nawang pumuspos sa inyo ng kapayapaan at kaluguran bilang mga katambal ng nasa langit ng sambayanan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat, kasama na po inyong mga mahal sa buhay at buong pamilya ng ating mapagpalang Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po ang misa, taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ng sanggol na si Jesus. Salamat sa Diyos. Muli po, magandang gabi at Merry Christmas sa ating lahat.